Sa panahon ngayon na kung saan ang mga tao ay palaging abala sa trabaho, sa mga gadgets at sa iba't iba pang gawain, madalas nating nalilimutan ang mga tunay na bagay na mahalaga sa ating buhay. Nalulunod tayo sa pang-araw-araw na stress, sa gulo at sa mga responsibilidad. Tandaan na hindi lahat ng urgent ay important. At kung patuloy mong hahabulin ang mga bagay na sa tingin mo ay urgent, then darating ang araw na magigising ka na lang na sinayang mo lang ang oras at buhay mo sa mga bagay na di naman talaga importante. Kaya sa video na ito, ibigay nyo ang ilang minuto ng oras mo at isaalang-alang kung ano ang mga bagay na tunay na dapat i-prioritize sa ating buhay. Keep in mind na ginawa ko ang listahan na to with no particular order, maliban na lang sa number 1. Kaya simulan na natin. Una, ang iyong sarili. Ikaw ang priority number 1, hindi ang asawa mo, hindi yung trabaho mo, hindi ang mga kaibigan mo, at hindi ang mga anak mo. Kung di mabuti ang pakiramdam mo, then di mo kayang tumulong sa iba. Sino na ba sa inyo ang nakasakay sa eroplano? Naalala niyo ba yung paglagay ng oxygen mask? You need to put your own oxygen mask first, then help others. Ganon din ang sarili mo. Prioritize mo ang physical, emotional, at spiritual health mo. Kung di mo bibigyan ng priority ang mga ito, then ang consequences nito ay makakaapekto ng malaki sa mga taong nakapaligid sa iyo. Prioritize mo ang pagpapahinga dahil kailangan mo yan kasi sa sobrang busy mo sa mundong ito. Prioritize mo ang kalusugan mo dahil kahit anong dami ng pera mo at pangarap, kung wala ka namang lakas para gawin ito, ay baliwala rin ang yaman mo. Ang pangalawa, oras sa mga anak mo. Tandaan mo na kapag lumipas na ang oras ay di mo na ito maibabalik pa. At kasama dun ang oras sa mga anak mo. There is no rewind. Tingin mo ba na pwede ka magtrabaho muna ngayon at saka mo na lang sila makakasama? Di na sila magiging bata uli. Kaya wag nating hayaan na lumipas ang panahon na di sila nakakasama at i-enjoy ang pagiging musmus nila. Dahil di mo napapansin na lumilipas ang panahon at may iba't iba na silang priority sa buhay nila at di ikaw yun. Ang pangatlo, ang pagpili ng partner sa buhay. Ang pagpili ng tamang partner sa buhay ay isang prioridad dahil ang isang malusog at matagumpay na relasyon ay nagbibigay ng halaga at kasiyahan sa buhay. Kapag pinili mong gawin na prioridad ang iyong partner, ito ay magbubunga ng isang matatag at masayang pagsasama. Ang iyong partner ay kasama mo sa tagumpay at sa pagkabigo sa buhay, at ang kanilang suporta ay nagbibigay sa iyo ng lakas para mapaunlad ang sarili. Halimbawa na lang na kung ikaw ay may pangarap na magkaroon ng magandang pamilya, ang pag-prioritize sa iyong partner o sa pagpili nito ay nagbibigay ng daan sa mas matibay na pundasyon para dito. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa isa't isa ay nagbibigay ng inspirasyon para maging mas mabuting tao at maging magandang ehemplo sa mga darating na henerasyon. Ang pang-apat, oras kasama ang iyong mga magulang. Siguro ay di maayos ang relasyon mo sa mga magulang mo o ayaw mo silang makasama. Pero in reality, ay bilang na lang ang taon na makakasama mo sila. Siguro ay meron na lang 10 to 20 years mo silang makakasama, then maaari na silang mawala forever. At kung tuwing Pasko mo lang sila binibisita, then 20 times mo na lang sila makakasama. Pero ang good news ay may paraan para ayusin ito. At ikaw yun. Yes, tama, ikaw. Dapat bigyan mo ng prioridad ang oras na makasama ang iyong mga magulang dahil sila ang nagbigay sa iyo ng mga aral at pagmamahal na nagbukas ng mga pinto patungo sa iyong kinabukasan. Ang mga magulang na naglaan ng kanilang oras, panahon at pagsusumikap para maabot mo ang kinalalagyan mo ngayon, kaya dapat bigyan sila ng oras at halaga. Bukod pa rito, ang oras na iyong ibibigay sa iyong mga magulang ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang papel bilang tagagabay sa iyong buhay. Ang relasyon mo sa iyong mga magulang ay naaayon sa magiging gabay mo kung paano mo palalakihin ang iyong mga anak. Ang panglima, ang iyong savings. Matapos natin pag-usapan ang tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at ibang tao, pupunta na tayo sa isa pang importanteng bagay sa buhay natin, ang pera. Tandaan na ang pag-ipon ay ang first step sa iyong financial confidence. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay maaari magbigay sa iyo ng peace of mind kung sakali may mangyari sa iyo at di mo na kaya magtrabaho. Sa pamamagitan ng pag-ipon, nagkakaroon tayo ng kalayaan na piliin ang mga oportunidad na magdadala ng mas magandang buhay sa atin at sa ating mga mahal sa buhay.
Ito rin ay nagbibigay ng daan para sa pagtusto sa mga pangarap at layunin natin na nagbibigay ng inspirasyon at direksyon sa ating plano sa ating buhay. Ang pang-anim, ang iyong pinagkakakitaan. Aminin man natin o hindi, importante ang pera. At sa mga nagsasabing di importante ang pera, well, pwede niyo naman yung i-transfer sa bank account ko o sa Maya account ko. Well, jokes aside, ang pera ay parang gasolina natin sa mundong ito. Mahirap mabuhay kung wala ka nito at lalo na sa panahon ngayon na lahat ng bilihin ay pamahal ng pamahal. Kaya mahalaga na bigyan mo ng priority ang iyong pinagkakakitaan dahil ito ang nagbibigay daan sa iyo para matustusan mo ang mga pangunahing pangangailangan mo at ng iyong pamilya. Ang iyong trabaho o pinagkukunan ng kita ay nagbibigay sa iyo ng financial security kung saan maaari ka maglaan ng pera para sa mga pangarap mo, magtustos sa edukasyon ng mga anak mo at magkaroon ng emergency fund para sa mga di inaasahang pangyayari. Halimbawa na lang, kung ikaw ay isang breadwinner sa iyong pamilya, ang iyong pinagkukunan ng kita ay may malalim na epekto sa kanilang kalagayan at kaligtasan. Bukod pa dito, ang pagiging responsable sa iyong trabaho at pinagkukunan ng kita ay nagpapakita lamang ng integridad at pagmamalasakit sa mga taong umaasa sa iyo. Sa ganitong paraan, ang pagbibigay ng priority sa iyong pinagkakakitaan ay hindi lamang tungkol sa iyong personal financial stability, kundi pati na rin ito sa pagmamahal at pangangalaga sa mga mahal mo sa buhay. Ang pangpito ay ang iyong personal growth. Kailan ka ba huling nag-invest sa sarili mo? Yung tipong natuto ka ng bagong skill upang gumanda ang buhay mo. Ang personal growth ay mahalaga upang mapanatili nating updated at makasabay ang ating sarili sa mga pagbabago ng mundo. Sa mundo kasi ngayon na patuloy na nagbabago at umuunlad, ang kakayahan natin mag-adapt sa mga bagong teknolohiya at updates ay mahalaga. Ang personal growth ay nagbibigay daan para sa mas mataas na antas ng self-fulfillment at satisfaction na nagbibigay saysay at kasiyahan sa ating buhay. Ang personal growth din ay nagpapalawak ng ating kakayahan na makakita ng oportunidad at mga nagbubukas sa pintuan ng posibilidad para sa magandang kinabukasan. Ito rin ay nagpapalakas sa ating self-confidence at self-worth at nagtutulak ng mangarap ng mas malalim at mas mataas na layunin sa buhay. Ang pangwalo, ang relationship mo sa mga kaibigan mo. Dapat bigyan ng priority ang mga kaibigan sa buhay sapagkat sila ang isa sa nagbibigay ng suporta, kasiyahan at kahulugan sa ating buhay. Ang mga malalapit na kaibigan na may magandang relasyon ay mga mapagkakatiwalaan natin sa oras ng kahirapan at tagumpay, nagbibigay ng malalim na koneksyon at nagpapahalaga sa ating buhay. Ang pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga kaibigan at relasyon ay nagdadala ng kaligayahan at kabutihan sa ating buhay at ito ang nagpapahintulot sa atin na maging bukas at mas maunawain at mas maging kumpletong tao. Sa katotohanan ay di mo naman talaga kailangan ng napakaraming kaibigan. Ang kailangan mo lang ay yung meron kang isa o dalawang loyal at tunay na kaibigan at sapat na yun. Tandaan mo na quality is always better than quantity. Ang pangsyam ay ang emotional at spiritual health mo. Anong silbi na external well-being mo kung ang internal mo naman ay sira-sira? Sure na ipapakita mo sa ibang tao na masaya ka, ngunit sa gabi ay hirap ka namang makatulog. Ang emotional health ay tumutukoy sa ating kakayahan na harapin at pangalagaan ng ating mga damdamin at emosyon na nagiging pundasyon ng mas maayos na relasyon, effective na komunikasyon, at ito rin na nagbibigay sa atin ng peace of mind. Ang spiritual health naman ay nagbibigay kahulugan at direksyon sa ating buhay, nagdadala ng pagtitiwala, pag-asa at kaligayahan. Ito ang nagpapalalim ng koneksyon sa ating sarili at sa iba, na nagdadala ng lakas at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong emotional at spiritual health, mas nagiging balanse at makabuluhan ng ating buhay na nagbibigay daan sa atin ng matagumpay na harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pangsampu, ang iyong investments at business. While di mo kaya magtrabaho habang buhay, kailangan mo matutunan kung paano mag-invest o magsimula ng isang negosyo. Ito ang madalas na binabaliwala ng mga tao ngayon. Sa katotohanan, dapat habang bata ka pa lang o unang magkaroon ka pa lang ng trabaho, ay unti-unti mo ng pag-aralan kung paano mag-invest ng pera o magsimula ng isang negosyo dahil makakatulong ito sa iyo kung sakali matanggal ka sa trabaho at para tuloy-tuloy pa rin ang cash flow na darating sa iyo. Ito ang isang bagay na madalas na binabaliwala ng mga tao ngayon lalo na ng mga nasa 20s pa lang.
Tandaan na habang nasa 20s ka pa lang at konti pa lang ang responsibilidad mo, ito ang best time na mag-experiment ng negosyo at mag-invest para mag-take advantage sa compounding effect ng pera mo. Ang mga bagay sa video na ito ay di naman ibig sabihin na pagsabay-sabayin mo. May kanya-kanyang stage sa buhay natin na dapat i-prioritize ang bawat isa. Mahalaga na tukuyin mo ang mga priorities mo na mahalaga sa iyo at angkop sa iyong sitwasyon. Maaaring magbago ito sa bawat yugto ng iyong buhay, ito ay normal na proseso lamang ng pag-unlad at magkaroon ng fulfillment sa buhay. And I hope na intindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.